Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 161. Si Rosalie na nakatayo malapit sa kanila ay nagsalita, Mr. Gerald, sumusobra ka na. Rosalie, nakasimangot si Gerald, wala siyang pakialam kay Mandy. Sa katunayan, walang binatbat para sa kanya ang pamilya Zimmer. Subalit, ibang usapan pagdating sa mga naiswel dahil isa rin silang kilalang pamilya sa provincial town. Dahil nagsalita si Rosalie, makakasama para sa kanya na hindi siya ponlakan. Ngunit si Gerald habang nag-iisip, at bigla niyang sinabi, hindi na ako magsasalita pa dahil nagsalita na si Miss Naiswel. Dapat alam ng ilang mga tao ang kanilang kinatatayuan. Tulad ng nasa kasabihan, ang yaman ng isang tao ay masisira sa kasakiman ng iba. Sikat na ang kasabihang ito noong unang panahon pa. Hindi ba? Tinitigan ni Gerald si Harvey ng masama pagkatapos nito, pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Alam na niya na ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay nasa kamay ni Harvey, ngunit hindi ba madali para sa kanya na bawiin ito? Nakasimangot si Harvey habang nagmumuni-muni, alam niya kung ano ang iniisip ni Gerald, ngunit hindi siya nag-alala na may gagawin si Gerald sa kanya sa Southlight. Subalit, ang problema ay si Mandy. Kinuha ni Harvey ang kanyang phone at nagpadala ng mensahe kay Yvonne nang naisip niya iyon. Nang umalis si Gerald, nag-alalang sinabi ni Wyatt, Miss Naiswel, bakit mo kinakampihan ang manyok na iyan? Hayaan mo siyang galitin niya ang mga Naiswel, hindi naman siya nakikinig. Kailangan niya lamang pagdusahan ang kahihinatnan ng mga kilos niya. Tumingin si Rosalie kay Wyatt, bigla niyang naramdaman na masyadong makitid ang utak ng lalaking ito. Walang ginawa si Harvey sa kanya, sa totoo, nagsawa na ang mga tao rito. Hindi niya pinansin si Wyatt, lumipat sa tabi ni Harvey at marahang sinabi, Harv, huwag mo sanang subukang ma-offend ang Naiswel. Ang pinagmula ng The Rocky Mountains, Landers Peak. Marahil ay hindi karaniwan, ang mga ordinaryong tao, maging ang ordinaryong pamilya ay hindi kayang bilhin ito. Kung ayaw mong ibalik ito sa mga Naiswel, pwede mong ibenta sa akin. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng patas na presyo. Talagang matalinong babae si Rosalie, nalaman niya agad na interesado si Gerald sa The Rocky Mountains, Landers Peak, hindi sa pera. Barya lang para sa mga Naiswel ang ilang milyong dolyar, pero ang The Rocky Mountains, Landers Peak ay talagang pambihira. Ang isang tanyag na painting ay hindi basta-basta nabibili ng pera. Ngumiti si Harvey at walang sinabi, tiyak na mayroon siyang inaayos para sa mga bagay na ito at hindi na kailangan pang umasa pa sa iba para ayusin ang mga ito. Kung hindi niya ito maayos, manganganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, nasa isip ng lahat na si Harvey ay tila patay na. Tanging si Dawson lamang na nakaupo sa likod niya ang hindi nagsalita, at tahimik na inobserbahan ang buong pangyayari. Inaabangan niya kung ano ang susunod na gagawin ng low-key na si Mr. York. Mahirap pabagsakin si Harvey sa kanyang sariling laro, kahit ang mga Naiswel ay baka hindi siya kayang talunin. Bukod dito, ang isang taong katulad ni Harvey ay hindi lamang malupit dito, marami siyang nakatagong plano. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng VIP room, lumabas si Yvonne dito, nakatali sa high ponytail ang kanyang buhok, at nakuha nito ang buong pansin ng madla. Lumakad si Yvonne kay Harvey at ngumiti, Miss Zimmer, Mr. York, nagkita ulit tayo. Ay nako, siya ba ang secretary ng CEO ng York Enterprise na pag-aari ng mga York sa Southlight, si Yvonne Xavier? Bakit siya dumating dito? Ano ang gusto niyang gawin? Nagulat ang lahat, ang mga Crawford, ang mga Naiswel, at ngayon ang mga York. Napakaraming mga maimpluwensyang pamilya ang dumating dito para sa The Rocky Mountains, Landers Peak na ito. May banayad ng ngiti si Yvonne sa kanyang mukha, bilang secretary ng CEO ng York Enterprise, maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Bukod dito, hindi lamang isang subordinate si Yvonne para sa mga York ng Southlight. Baling-balitang siya ang napili ni Senior York para maging asawa ng tagapagmana. Ang lahat ng mga tao sa Southlight ay alamang tungkol sa kanya, at walang sinumang naglakas ng loob na baliwalain siya, kahit na ang mga Crawford at ang mga Naiswel. Ito ay dahil ang mga York ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila, wala nang iba.
Ngumiti si Yvonne kay Rosalie, binati si Mandy sa katumingin kay Harvey at sinabing, Mr. York, nang marinig ko ang iyong apelyido, naisip kong may malapit kang koneksyon sa mga York. Maraming tao ang sandaling napatigil, saka tumawa, ang prestihiyosong mga York. Paano naging posible na konektado sila sa isang live-in son-in-law? Bagaman pareho ang kanilang apelyido, malaki ang pagkakaiba nila. Si Harvey, ang live-in son-in-law ay walang silbi, hindi siya karapat-dapat sa apelyidong York. Mahinahon na tiningnan ni Wyatt si Yvonne mula ulo hanggang paa ng maraming beses, ngunit ang hitsura ngayon ni Yvonne ay ibang-iba mula sa gabing iyon, kaya hindi niya siya nakilala. Sa oras na iyon, maraming tao ang nakatuon kay Yvonne, nais nilang malaman kung ano ang sasabihin ng binibining ito na kumakatawan sa mga York ng Southlight ngayon. Kabanata 162. Sina Mandy, Rosalie, at Yvonne, ang tatlong magagandang kababaihan, ay nakatayo sa paligid ni Harvey. Maraming kalalakihan ang naiinggit na nakatingin sa kanya. Walang pakialam si Yvonne sa mga tingin ng ibang tao, at nakangiting tumingin kay Harvey. Mr. York, interesado ako sa The Rocky Mountains, Landers Peak na mayroon ka. Nagtataka ako kung nais mong ipagpalit ito. Ang buong madla ay nanahimik kaagad nang sinabi iyon ni Yvonne. Pagkaraan ng ilang sandali, napabuntong hininga ang ilang mga tao, at ang ilang mga tao na nandoon ay napasigaw sa gulat. Kung ang pamilya Crawford ay isang mogul sa Southlight, ibig sabihin ng mga York ay isang mogul sa mga mogul. Dahil sinabi iyon ng isang babaeng kumakatawan sa mga York, kung ang live-in son-in-law na ito ay mangangahas tumanggi, baka hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay mamaya. Maraming tao ang nakatingin kay Harvey, inaabangan kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi ni Harvey na may interes, presyuhan mo ito, Miss Xavier. Kahit magkano pa iyan, kaya namin iyan. Ang aming CEO ay interesado sa iyong painting. Maraming tao ang napanganganang banggitin ni Miss Yvonne ang salitang CEO. Ang bagong CEO ng York Enterprise ay misteryoso, low-key at napakadominanti. Medyo kinabahan si Mandy habang kasama si Yvonne, at hindi alam ang sasabihin. Sa kabaliktaran, si Cecilia ay labis na nakakasuklam. Ipinagmamalaki niya, ang aking future husband ay talagang napakadominanti, maging ang kanyang secretary ay napaka-bossy. Sobrang gusto ko siya. Si Harvey, na kalaunan ay kalmado, ay halos mabulunan nang marinig ang mga salitang iyon. Talagang nakakagulat, si Cecilia, paano niya nasasabi ang mga ganoong bagay? Hindi ba siya natatakot na baka sakalin siya ni Yvonne hanggang sa mamatay siya? Makahulugan ang pagtingin ni Dawson kay Harvey, marahil siya lamang ang naruroon na nakakaalam ng totoong pagkatao ni Harvey. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Harvey sa sandaling iyon, ngunit alam niya kung gaano siya katalino. Hindi na siya makapaghintay na makipagkaibigan kay Harvey. Paano niya siya maibubunyag? Tila nag-isip ng ilang sandali si Harvey, pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, kalaunan ay binili ko ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa auction. Gusto ko sanang itago ito, pero dahil interesado si CEO York dito, siguro papayag akong makipagpalitan. Ha, ngumisi si Wyatt. Harvey, kung natatakot ka, sabihin mo lang. Hindi mo kailangang gumawa ng dahilan pa, malamig na sinabi ni Jake. Harvey, natatakot ka ba sa sinabi ni Mr. Crawford? Hindi ba nagtatapang-tapangan ka kanina, bakit gusto mong ibenta ang The Rocky Mountains, Landers Peak ngayon? Wala kang kakayahan, ngunit mapagmataas ka pa, hindi ba? Kung ako sa iyo, maghahanap na lang ako ng butas at magtatago roon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa palagay mo ba hindi alam ng lahat na natatakot ka? Sinadya ni Jake na itaas ang kanyang boses nang nagsalita siya, at maraming tao sa paligid niya ang tumawa. Hindi siya pinansin ni Harvey, sa halip, lumingon siya kay Mandy na nasa tabi niya at sinabing, mahal, hindi ba gusto mo ang forever mine na iyon? Oo, walang malay na tumungo si Mandy, marahang ngumiti si Harvey. Kung ganun, tulad ng sinabi ko, ibibigay ko iyon sa iyo. Matapos kausapin si Mandy, tumingin si Harvey kay Yvonne at sinabi, ayoko ng pera. Kung interesado ka, pwede kong ipagpalit ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa forever mine na binili mo. Nagpanggap si Yvonne na medyo nahihirapan siyang pag-isipan ito bago dahan daw ang sinabi, sige deal. Ano,
Hindi makapaniwala ang lahat na nadoon, bagaman, isang kilalang painting ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa paningin ng lahat, hindi kwalipikado si Harvey na magmay-ari nito. Mayroon pa silang pagkakataon na makuha ito basta nasa kanyang mga kamay pa iyon. Nag-hire pa ang ilang mga tao na aagaw sa kanya nito sa sandaling matapos na auction. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon, sinong maglalakas loob na agawin ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa sandaling mapasakamay ito ni Yvonne. Bukod dito, kinuha ni Harvey ang Forever Mine bilang kapalit, kaya kahit na ang mga Crawford ay walang nagawa. Kung sa bagay, ibinigay ito sa kanya ng mga York, ang mga taong maglalakas loob na guluhin ang kasunduan ay para na ring binastos ang mga York. Walang sinuman sa Southlight ang naglakas loob na gawin ang ganoong bagay. Nagdilim ang ekspresyon ni Jake, hindi siya makapaniwala. Sinabi na niya kay Mandy na ibibigay niya sa kanya ang diamond ring na Forever Mine, ngunit hindi niya kayang bayaran ito. Ngayon, ang walang kwentang bastardong si Harvey ay napakaswerte na nagawa niyang bumili ng The Rocky Mountains, Landers Peak sa halagang $15 lamang, at ipagpalit pa ito para sa Forever Mine. Parang susuka ng dugo si Jake ng mga sandaling iyon, paano? Bakit nagawang makuha ng live-in son-in-law na ito ang mga bagay na hindi niya makuha, bakit? Tungkol naman sa kanyang kakayahang mag-appraise ng mga kayamanan, maswerte lang siya, di ba? Kung talagang may kakayahan siya, matagal na siyang naging mayaman, magiging walang kwentang live-in son-in-law pa ba siya ng pamilya Zimmer? Kabanata 163. Medyo nagulat si Mandy, hindi niya inaasahan na hindi tatanggapin ni Harvey ang pera at sa halip ay ipinagpalit ito para sa Forever Mine. Kung gugustuhin niya, magandang presyo na ang $100 milyong. Ngunit, ang tanging siya lang ang naiisip ng lalaking ito sa ilalim ng ganitong sitwasyon, at gusto lang niya siyang mapasaya. Tiningnan ni Mandy si Harvey at kinagat ang kanyang labi habang iniisip ito. Isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Miss Xavier, hindi mo pwedeng ibigay yan sa kanya, baka peke ang painting. Biglang sumigaw si Jake, ano? Bakit niya sinabi iyon? Lahat sila ay kaagad na lumingon sa kanya, nakatingin si Yvonne, wala siyang masabi. Saan nanggaling ang lalaking ito? Nagsasaya lang siya habang nagpapanggap kasama ang CEO. Bakit ba siya biglang lumitaw ng ganito? Ngunit, nagpatuloy si Yvonne sa pangpapanggap na para bang nagulat siya. Naiilang siyang ngumiti at nagtanong, Sir, bakit mo nasabi yan? Seryosong nagsalita si Jake, Miss Xavier, si Harvey ay isa lamang live-in son-in-law. Hindi niya alam kung paano matukoy ang authenticity ng painting, pero pinagpipilitan niya na orihinal ang painting. Naniniwala ka sa kanya, ngumiti si Yvonne at nagsabing, bakit hindi ko siya paniniwalaan? Hindi ba sinabi rin ni Master na Iswell totoo ang painting kanina? Ganun na nga, pero tinukoy ito ni Master na Iswell mula sa isang mobile phone. Kahit alam ni Jake na mahina ang kanyang palusot, pinagkiskas niya pa rin ang kanyang ngipin at nagsabing, higit pa roon, alam ng lahat na ang totoong The Rocky Mountains, Landers Peak ay napakahalaga. Nagkakahalaga ito ng mas malaki sa $15 million. Dehado siya para ipagpalit ito sa diamond ring na Forever Mine, kaya bakit niya gagawin ang ganito? Malamig na nagsalita si Rosalie bago magsalita ang iba. Mr. Surrey, kilala ang lolo ko bilang ang Golden Mouth. Pinagdududahan mo ba ang mga salita niya ngayon? Hindi ko balak na gawin yan. Natatakot lang ako na baka niloloko ka lang niya, napakalohikal ng kanyang sinabi tungkol sa The Rocky Mountains, Landers Peak kaya duda ako na pineki niya ang painting. Miss Xavier, huwag kang makipagpalit sa kanya, kung hindi ay mahuhulog ka sa patibong niya. Mukhang sinsero si Jake pero ang katotohanan ay nagagalit siya. Hanggat hindi ito ipagpalit ni Yvonne kay Harvey, kaya niyang nakawin ang painting pagkatapos ng auction. Umaasa si Jake na ipapatay ng kung sino si Harvey. Kalmadong nagsalita si Harvey, Mr. Surrey, anong problema mo? Na-verify na ang painting kanina, pero bakit mo ito biglang sinasabi? Bakit hindi, ipaliwanag mo dapat kung bakit hindi mo ito binanta kay Miss na Iswell kanina, pero handa kang ibenta ito kay Miss Xavier. Ginawa mo yun dahil takot ka na baka mabuking ka ni Miss na Iswell. May punto ang dahilang ibinigay ni Jake na kahit si Rosalie na sa una ay nagalit at mukhang nagdududa na ngayon.
Totoo nga, kung pag-iisipan niya itong mabuti, mukhang sinadyang ginabayan ni Harvey ang kanyang lolo ngayon lang. Baka matagal na niya itong pinagplanuhan, hindi mapigilan ni Harvey ang umirap nang makita niya si Rosalie na nagdududang nakatingin sa kanya. Parehong akin ang mga bagay na ito, kaya bakit ba may pakialam kayo totoo ito o hindi? At saka totoo naman talaga ito, ngunit kailangang magpaliwanag ni Harvey nang makita niya ang nagdududang mukha ni Mandy. Jake, sinabi ko na ngayon lang, gusto ng asawa ko ang diamond ring na forever mine. Para sa kanya, kaya kong ipagpalit ito kay Miss Xavier kahit na mawalan pa ako ng pera. Lalo na at binili ko ito sa halagang $15, kaya hindi rin ito kawalan sa akin. Umiling lang si Harvey pagkatapos magsalita, naalala na ng lahat na sinabi niya iyon. May punto siya, $15 lang ang binayad ng lalaking ito para sa painting. Hindi niya kawalan kung ipagpapalit niya ito sa Forever Mine diamond ring. Napakaswerte ng lalaking ito, nakuha niya ang diamond ring na Forever Mine ng ganun-ganun lang. Nakahinga ng maluwag si Yvonne at ngumiti, Mr. York, may punto ang mga sinabi mo. Naniniwala ako sa iyo, dahil ayos na ang lahat, pwede na tayong magpalitan. Sige, binigay ni Harvey ang painting kay Yvonne at binigay ni Yvonne ang Forever Mine sa kanya. Mr. York, huwag kang mag-alala, ligtas ka sa amin, ngumiti si Harvey at nagsabi, syempre. Malinaw ang ibig sabihin ng mga salita ni Yvonne, pinapahiwatig niya na kasama na si Harvey sa kanila kaya wala nang pwedeng manggulo sa kanya. Walang masabi ang lahat, si Harvey na siguro ang pinakamaswerteng tao sa mundo, kinuha ni Harvey ang Forever Mine at sinuot ito sa kaliwang palasengsingan ni Mandy. Sabay bumulong siya, Honey, sinabi ko sa iyo na ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Walang masabi si Mandy at hindi niya mapigil ang humanga rito, kinagat niya ang kanyang labi, namumula ang kanyang mukha pagkasabing, Harvey, salamat, umuwi ka ng maaga ngayong gabi. Kabanata 164. Nagliwanag ang mga mata ni Harvey, sa wakas ay makakapasok na siya sa kwarto matapos matulog sa study room sa loob ng 3 taon. Sa sandaling iyon, hindi na siya makapaghintay na umuwi. At para sa divorce, inalis na niya ito sa kanyang isipan. Nangalit ang mga ngipin ni Jake, at hindi niya mapigil ang tumingin ng masama kay Cecilia. Tumango si Cecilia at matigas na sinabi, Mandy, huwag kang magpapaloko sa kanya. Isa lamang siyang walang kwentang lalaki at hindi pa siya nagbabago. Maswerte lang siya na nakuha niya ang painting, kahit na totoo ito o hindi, sa halagang $15. Di mo dapat tanggapin ang regalong ito mula sa kanya. Kung hindi, kapag isang araw nalaman ng mga York na peke ang larawan slap. Naglakad palapit si Yvonne, suot ang kanyang high heels at sinampal si Cecilia sa mukha bago pa siya makatapos. Ikaw, hinawakan ni Cecilia ang kanyang mukha sa gulat at matagal siyang hindi makasalita. Ano, mukhang galit si Yvonne, wala akong pake kung ano ang relasyon na mayroon kayong dalawa, at wala akong pake kung nagbibiro ka o kung sarkastiko ka. Subalit, hindi ko hahayaan ang kahit sino na insultuhin ang reputasyon ng mga York. Kaming mga York, ay patas magnegosyo, bukod pa sa tunay ang larawang ito, at kahit peke man ito, napagpasyahan naming bilhin ito. Bakit ka ba nangingialam sa mga ginagawa namin, wala kang kinalaman dito? Walang masabi si Cecilia, masyadong nakakatakot si Yvonne at hindi niya ito matapatan. Nanginig siya sa takot mula pa lamang sa titig ni Yvonne, hindi na siya nang ahas magpatuloy sa pagsasalita, naupo na lamang si Cecilia sa isang sulok at nanahimik na ito. Sa sandaling iyon, hindi niya nakilala na si Yvonne ang nagmamaneho ng Ferrari. Kung nalaman niya, baka nahihina siya sa takot, at saka, babalaan kita muli. At kapag narinig ko pang sabihin mo na ikaw ang mapapangasawa ng aming CEO, malubha ang magiging kamatayan mo doon pagkatapos. Kusang lumingon si Yvonne para sulyapan si Harvey matapos magsalita. Umalis lamang siya nang makita niya itong tumungo ng bahagya. Napakalakas ng aura ni Yvonne kapag hindi niya kasama si Harvey. Hindi niya kailangang magpanggap, kontrolado ng aura niya ang mga tao. Namangha si Dawson na nasa di kalayuan, mahusay ang ginawa ni CEO York. Bukod sa siniguro niya na hindi mapupunta sa kamay ng ibang tao ang painting. Hindi rin niya nilantad ang pagkatao niya, kumbaga, ginamitan ito ni Harvey ng poging diskarte.
Magaling at napakahusay niya mag-isip ng solusyon at tamang paraan. Pero sa sandaling ito, napaisip si Dawson, hindi siya makakapayag na matapos ng ganito ang nangyari, kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Kailangan niyang kunin ang loob ni CEO York, patapos na ang auction dahil sa nangyaring gulo. Biglang nagtanong si Mandy, "Harvey, sasama ka ba sa akin?" Nagdalawang isip si Harvey, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil ginamit niya ang Bentley ng kumpanya para makarating sa auction. Kapag menaniho niya ang Bentley, hindi ba't mailalantad niya ang kanyang pagkatao? Nakita ni Jake na nanahimik si Harvey, pagkatapos ngumiti siya at sinabing, "Miss Zimmer, kahit hindi isang luxury car ang BMW ko, mahalaga pa rin yun para sa akin. Ayaw kong may sumakay na mahirap sa kotse ko." Malinaw ang gusto niyang sabihin, ayaw niyang isama si Harvey. Umasim ang mukha ni Mandy nang marinig niya ang mga sinabi ni Jake. Dumating siya dito sakay ng kotse ni Jake, kahit na gusto niyang umalis kasama si Harvey, hindi naman nila kayang lakarin pa uwi, di ba? Napakalayo ng mountaintop villa sa syudad, kahit na maglakad sila, hindi sila makakarating ng bahay nila ngayong gabi. Nagpatuloy si Jake nang makita niyang samimangot si Mandy. "Miss Zimmer, ayaw mo bang makilala ang senior management ng York Enterprise? Pwede kitang dalhin dun ngayon, kung gusto mo, ha?" Ito ay. Lalong nagdalawang isip si Mandy, mas importante para sa Zimmer family ang investment. Kapag hindi nila nakuha yun baka mabankrupt ang Zimmer family. Hindi mapigil ang magsalita ni Harvey nang makita niya ang nakakainis na pagmumukha ni Jake. "Pasensya na, pero hindi na kailangan ng asawa ko na makilala ang senior management ng York Enterprise. Nakipag-usap na sa amin si Miss Xavier, kung kaya pwede namin siyang puntahan kung kailangan." Tanga ba siya? Walang masabi si Jake. "Sa tingin mo ba, papansinin ka ni Yvonne dahil lang naibenta mo ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa kanya? Wala kang kwenta, sinuwerte ka lang na nakuha mo ang painting, kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makausap siya. Tapos ngayon, gusto mo siyang hanapin para sa isang investment. Nababaliw ka na ba?" Natahimik ang buong lugar, medyo malakas ang boses ni Harvey, kaya maraming tao ang napatingin sa kanya. Medyo kinabahan si Mandy, ngumisi si Cecilia, masyadong sineseryoso ng Harvey na ito ang sarili niya. Alam ng lahat ng niyanghi na hindi madaling makalapit sa CEO ng York Enterprise at sa secretary niya ang mga ordinaryong tao. Ilang tao lamang ang nakakaalam kung ano ang hitsura ng misteryosong CEO sa mga oras na ito. Iniisip ng lalaking ito na dahil nakausap niya si Yvonne, ay kikilalanin na siya nito, malinaw na hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kabanata 165. Isa kang asungot, Harvey, ganun ba talaga kataas ang tingin mo sa sarili mo? Tumawa si Jake, "Kung ganun ka kagaling, bakit hindi mo sabihin kay Yvonne na pumunta dito ngayon na? Bakit hindi mo siya hayaan na ihatid ka? Kapag nagawa mo yun, luluhod ako sa harap mo ngayon." Agad na lumapit si Yvonne kay Harvey habang nagsasalita si Jake. "Mr. York, nasabi ko na sa CEO namin yung tungkol sa pagpapalit sa painting. Inutusan niya ako na sabihin sa'yong sinamantala ang kakayahan mo. Bilang kabayaran sa nangyari, pumapayag na kami sa investment na hinihingi ni Miss Zimmer. Pwede na niyang pirmahan ang mga papeles bukas ng umaga." Ang sabi ni Yvonne, pagkatapos nagpatuloy siya, "Kung ayos lang sa inyo, gusto ko sana kayong ihatid pa uwi. Katatapos lang namin sa isang business deal dito, responsibilidad ko na may hatid kayo ng ligtas sa bahay niyo." "Okay, salamat Miss Xavier, tatanggapin ko ang alok mo." Ngumiti si Harvey at tumingin siya kay Jake. "Ano? Talaga bang lumapit si Yvonne at inalok si Harvey na ihahatid niya siya pa uwi?" Nagpapasalamat ang CEO ng York Enterprise sa kanya. Nagawa na ba talaga niyang baliktarin ang sitwasyon? Pakiramdam ni Jake ay nahihilo siya, nanlumo siya ng gusto. Paanong nangyari ito? Bakit napakaswerte ng live-in son-in-law na ito? Hindi ito totoo, Mr. Surrey, natatandaan mo ba yung sinabi mo kanina? Luluhod ka na ba ngayon? O gusto mo ba munang ihanda ang sarili mo at lumuhod pagkalipas ng ilang araw? Tanong ni Harvey habang nakangiti. "Ikaw?" Agad na mula ang mukha ni Jake. Tumalikod siya at umalis. "Harvey, huwag kang mayabang, hindi pa tayo tapos." Nagdalawang isip si Cecilia sandali, pagkatapos ay nagmamadali siyang sumunod kay Jake.
Habang si Mandy naman, wala siyang pakialam sa iniisip ni Jake. Ang rason kung bakit nakipagkita siya kay Jake ay upang makilala niya ang senior management ng York Enterprise para makuha niya ang investment. Dahil pumayag ang York Enterprise na ibigay sa kanya ang investment, hindi na niya kailangan pang kausapin si Jake. Nagmadali ding umalis si Wyatt nang makita niya ang nangyari. Ayaw niyang galitin ang isang tao na gaya ni Yvonne. Habang si Rosalie naman, habang nangangarap ng gising si Wyatt, kinuha ni Rosalie ang phone niya at tinawagan ang isang number. Pagkatapos ay lumapit siya kay Harvey nang may kakaibang tingin at bumulong siya, "Mr. York, pwede ba kitang makausap?" "Ano yun?" Tumingin si Harvey kay Mandy, nakita niya na nakikipag-usap si Mandy kay Yvonne at mukhang wala pa silang balak umalis, kaya tumango siya at sumunod kay Rosalie. Tumingin si Rosalie kay Harvey at nagdalawang isip muna siya bago nagsalita. "Nag-message sa akin ang lolo ko, ang sabi niya may antigo siyang gamit at gusto niyang hingi ng payo mo tungkol dito. Hindi ko sigurado kung may oras ka pa." Si Master na Iswell, natulala sandali si Harvey, pero agad siyang nagsalita. "Walang problema, isulat mo ang phone number ko, tawagan mo lang ako at sabihin mo sa akin, kung kailan siya darating, at pupunta ako agad." Pinigay ni Harvey ang phone number niya kay Rosalie. Sinulat ni Rosalie ang number ni Harvey, biglang namula ang mukha ni Rosalie at mahina ang kanyang boses, "Daddy, pwede ba akong magtanong?" Nabigla si Harvey, hindi siya makapanilwala sa kanyang narinig niya at nagtanong siya, "Miss na Iswell, anong tawag mo sa akin?" "Daddy," tumingin ng masama si Rosalie kay Harvey, pagkatapos kinagat niya ang kanyang labi at bumulong, "Pinaninindigan naming mga na Iswell ang mga sinabi namin. Dahil nakipagpustahan ako sa iyo, tutuperin ko ang sinabi ko. Hindi mo na kailangang sabihin na tabla tayo, kung talo ako, talo ako. Salamat kasi hindi mo ako ipinahiya, tatawagan na kitang daddy kapag tayong dalawa lang simula ngayon." Lalong namula ang mukha ni Rosalie pagkatapos niyang sabihin iyon. Walang masabi si Harvey pagkatapos, pabiro niyang sinabi, na, "Miss na Iswell, alam ba ng nanay mo na may isa ka pang daddy?" Ikaw, bumilis ang tibok ng puso ni Rosalie, at pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang mukha. Ang sama mo, hindi niya inaakala na sasabihin iyon ni Harvey. Talaga bang isang walang kwentang live-in son-in-law si Harvey? Paano niya nagawang magsalita ng ganoon? Wala nang masabi si Harvey nang makita niyang natataranta si Rosalie. Sinong nagsabi na manhid siya, natunaw ba niya ang malamig na puso ni Rosalie? Sa likod nila, namutla ang mukha ni Wyatt, nagbibiro ba ang live-in son-in-law na ito? Masaya siyang nakikipag-usap kay Rosalie. Nagbubulungan sila at nagtatawanan, hindi ba siya natatakot na baka mahuli siya ng asawa niya? Sa sandaling iyon, napansin din nila Yvonne at Mandy sila Harvey at Rosalie. Kahit nag-uusap silang dalawa, na-distract pa rin sila ni Harvey. Walang duda na muling naging pinakagwapong lalaki sa loob ng silid si Harvey, wala nga lang siyang ideya.